Hello guys, good day. So last day of the month of June at July na naman po tayo bukas. At ngayon ay meron po tayong barya dito. Yan, so 10 piso coin ang tampok po nating barya ngayon. At ito po ay year 2011. So alamin po natin sa video na ito ang current percentage ng baryang ito. At syempre ang kanyang current price appraisal basing po sa palagi natin ginagamit na website na n.numista.com. So ang mint year ba na year 2011 ay semi hard to find? Ito ba ay common na mint year or ito ba ay hard to find? So yan po basically ang alamin natin dito po sa ating tampok na coin for today's vlog. At syempre i-review na rin po natin ang overs at ang reverse po ng baryang ito. So yan, year 2011 10 piso coin ang ating pag-uusapan ngayon. At bago po natin ito simulan ay mag-intro muna tayo. Ayan, hello po sa inyong lahat. Good day, magandang araw, mayong adlaw sa inyong tanan. At welcome back po sa aking channel. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So for today's video nga po ay meron na naman po tayong barya dito. At automatic na magko-coin update na naman po tayo guys. So ang tampok nating barya for today ay ito pong year 2011 10 piso coin. At ito po ay under sa BSP series natin. So alamin nga po natin sa video na ito ang current percentage at price appraisal na available basing po sa talaan ng Numista. But before that ay i-review po muna natin ang overs at ang reverse po ng baryang ito. So unahin natin dito sa kanyang overs or sa kanyang harapan. Dito po sa kanyang overs guys ay naka-highlight ang portrait ng ating dalawang bayani na si Apolinario Mabini at si Andres Bonifacio, facing right po. Ayan, katapat po ng kanilang mukha. Makikita natin ang 10 piso na denomination. At dito makikita natin ang pangalan ni Apolinario Mabini at ni Andres Bonifacio. Dito sa ilalim makikita natin ang year 2011. So year 2011, ito po yung year of mintage. Yan, dito po sa gilid makikita natin nakasulat po ng paikot ang Republika ng Pilipinas. So dito naman po sa ilalim ng ulo ni Andres Bonifacio, yan makikita natin ang mint mark. Yan, ito po guys, ito po ang mint mark. So kapag may mint mark po ang ating mga barya, yan po ay patunay na ito po ay minted sa Pilipinas, yung mga BSP coins natin. Yan, so ito po yung makikita natin dito sa kanyang overs or sa kanyang harapan. At dumako naman po tayo dito sa kanyang reverse. So dito naman po sa kanyang likuran ay naka-highlight ang dating silyo po ng BSP. Yan, so dito po sa gilid makikita nga po natin nakasulat po ng paikot ang Bangko Sentral ng Pilipinas. So yan. At dito sa ilalim makikita natin ang year 1993. So nasa overs nga po yung year of mintage. So itong year 1993 naman po, ito po yung taon na na-establish po ang BSP. So 1993. Ayan. So dito po sa loob makikita natin ang inner circle. Sa loob po ng inner circle ay makikita natin ang cogwheel. Yan, itong gear. Ito po yung tinatawag na cogwheel. Sa loob po ng cogwheel, dito po sa upper portion ay makikita natin ang araw at bundok. Dito naman po sa lower portion ay makikita natin ang simbolo ng watawat ng Pilipinas na may araw sa gitna at dito sa gilid ay may tatlong bituin. So yan guys ang naka-highlight dito sa reverse at sa overs po ng ating BSP series na 10 piso. Yes, you can see guys ay napakaganda pa po ng ating barya. Yan, may cartwheel luster pa. So year 2011. At magandang hand na po ito. Pag maka-hand tayo ng mga almost uncirculated na mga coins dito po na umiikot pa po sa ating circulation.
So try to imagine, 2025 na po tayo ngayon. Ito po ay year 2011 pa. So most likely na release yata ito mga year 2013 or 2014 kasi kung mapapansin nyo, medyo delayed po yung pagka-release ng ating mga coins. So tulad ng mga coins natin ngayon recently, yung latest mint year na nai-release ng BSP ay year 2021 pa, yung pinaka-latest na mint year. But year 2025 na po tayo ngayon. So yan guys, so swerteng hunt na po itong year 2011 na magandang condition. So check natin sa talaan ng Numista kung magkano na ba ang percentage at price appraisal ng baryang ito. So punta tayo dito sa n.numista.com, ang palagi natin ginagamit na website. Ayan guys, so nandito po tayo sa Numista. Ayan. So sample mint year dito ay year 2001. So credits kay Sir Dario Silva Collection. Yan, nandito po sa Numista ang features ng baryang ito. So years nito ay year 2000 to year 2017. Ang composition po pala nito ay bimetallic. So aluminum bronze ang kanyang center at copper nickel ang kanyang ring. So that's why meron tayong dito magnet. Check natin, hindi po ito dumidikit. Yan, kahit tanggalin natin tong kanyang coin capsule. Yan guys, so hindi po dumidikit kasi bimetallic, aluminum bronze at copper nickel ang kanyang ring. So yan, ito ay issued July 10, 2001. So first release ay July 10, 2001. Dito ang kanyang overs at ang kanyang reverse. Ang edge nito ay segmented reading. Ayan. So ito ay minted sa BSP Security Plant Complex sa Quezon City. At nag-start po silang magminto ng mga barya, Philippine coin 1975 to date. Yan, meron po itong mga varieties guys, ang ating 10 piece coin. So meron pong reverse die 1 at reverse die 2 at reverse die 3. And bukod sa reverse die 1, meron din pong die 1A, die 1B, die 1C, die 1D. And same goes sa die 2 at sa die 3. Yan guys. So check natin sa year 2011. So, kasi ito po yung featured na coin or mint year natin for today's video. Yan. So yan, nandito po tayo sa year 2011. As you can see, ay nag-iisang variation lamang po meron dito. So 2010, diretso sa year 2011. At from year 2011 ay diretso na po sa year 2012. So isang variation lamang po. At ito po ay reverse 3B. Ayan. So ang kanyang kasalukuyang percentage po ay 15%. Ayan, year 2011, 10 piso. 15% po ang kanyang kasalukuyang percentage basing sa record ng Numista. And as you can see, ay kompleto po ang datos pagdating po dito sa kanyang current available price appraisal. So dito sa kanyang very good condition ay 11 pesos. So tumaas or umangat lamang po ng 1 piso. Sa fine at sa very fine condition ay umangat po ng 30 pesos, 40 pesos po dito sa talaan ng Numista. Sa extra fine ay 58 pesos at sa almost uncirculated ay 67 pesos. Dito naman po sa pinakamagandang collection, ang uncirculated na condition ay nagkakahalaga na po ng 110 pesos dito po sa Numista. So ayan guys, medyo mataas na rin po pala ang value nitong year 2011. So kapag meron po kayo nito, ang katulad po ng hawak natin, ay maganda na rin po yung kanyang price appraisal or ang kanyang collector's value. So yan guys, kapag kayo po ay merong year 2011, although 15% po ang kanyang kasalukuyang price, ang kanyang percentage, 15% po, sorry, 15%. So medyo common pa naman po ang baryang ito. Yun po, doon po tayo nagkakaproblema.
Kasi kapag common po ang barya, yung mga collector natin ay syempre hindi po yan gagastos ng malaki kapag mahahan pa rin po sa circulation. So malay natin pagdating po ng araw, pagdating ng mga ilang taon, or kapag na demonetize na po ang Meteor na ito or ang BSP series na 10 peso, ay baka po tataas pa ang value nito at meron pong maghahanap. Kaya magtabi na lang po tayo ng ilan dito sa year 2011. So yan lamang guys ang ating update for today's video. At sana po ay nakapagbigay na naman ako ng kaunting kaalaman, kaunting information sa inyo regarding po dito sa ating hobby na coin collecting. At kung bago ka pa lamang po sa aking channel, ay huwag mo na rin kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe. At pakipindot na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. And that's it for this video guys, and we'll see you again next time. God bless.